depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Gusto mong humabol ang ex mo pero napaka-basic lang ng rules, hindi mo magawa. Syempre, hindi mo naman alam yung rules, kaya nga ituturo ko sa'yo ngayon ano yung rules eh. Ito ang specific rules para habulin ka ng ex mo. Pero kailangan mong gawin to basically. Basic to napaka-basic nito. Sobrang basic nito. At kailangan mo maintindihan kapag nagawa mo tong basic na to, yes, syempre, mapapahabol mo siya. Pero always think about it. Imposible mo siyang mapahabol na hindi mo gagawin tong basic na to. Habang ikaw yung naghahabol, siya yung lumalayo. Kapag tumigil ka, doon siya biglang lalapit. It is what we call core thesis. Attraction follows perceived scarcity. So anong ibig sabihin ng sinasabi ko na to? Kailangan din kasi, kung napaka-basic lang kasi niyan eh. Paano nga naman maghahabol sa'yo kung ikaw yung naghahabol? Common sense, di ba? Basic. Kung naghahabol ka, paano siya hahabol sa'yo? Super common sense niyan. Kaya kapag hindi ka na available, ex mo yung maghahabol. Pero paano ba ito gagawin effectively? Kung gusto mo ito magawa effectively, tapusin mo itong video na to dahil nasa video na to ang buong laman nun, buong instruction. Huwag kang tamad matuto. Mag-aral ka, learn more from me. Dahil kung tamad kang matuto at tamad kang mag-aral, hindi para sa'yo to. So sige, karapat dapat kang iwanan ng ex mo because you don't want to learn something. Pero if you are going to open your mind, then marirealize ng ex mo kung gaano kakahalaga. And ang mga tinuturo kayo hindi lang basta vlog. Experience ko to with my clients on Philippine Dating Coach Facebook page. Kaya kung gusto mo rin magpa-client, i-message mo lang kami dyan. Anyways, here's the thing. Ganito kasi yan. Bakit kapag available ka, lagi-lagi na lang nawawala ang attraction? Tatlong bagay ang kailangan mong tandaan. Una, overexposure effect. Lagi kang reachable, wala nang anticipation, emotionally predictability, mababa yung tension, low tension. Number 2, validation saturation. Hindi niya alam or hindi niya kailangan mag-effort sa'yo kasi nag-e-effort ka na sa kanya. Ba't pa siya maghuhugas ng plato kung hinugasan mo na? Ba't pa siya magwawalis ng sahig kung winalisan mo na? Ba't pa niya lilinisin yung aircon kung nilinis mo na? Ganun lang ka-common sense yun. Ba't pa siya maghahabol sa'yo? Hinahabol mo na nga siya. This is a validation saturation. Number 3, syempre, yung power imbalance. Kasi, ikaw ang nag-i-initiate, ikaw ang nag-a-adjust. So, ikaw ang mas nag-i-invest. Ano ang nangyayari kapag bigla hindi ka na available? Una, attachment activation. Nag-a-activate ang abandonment anxiety niya. Ibig sabihin ng abandonment anxiety, sa science, lahat tayo meron tayong abandonment anxiety. Pero once na trigger mo ang abandonment anxiety, nagkakaroon ng uncertainty. At uncertainty increases obsession. Kasi nakaka-obsess yung mga bagay na hindi ka sigurado. Kaya sila may thrill eh. Kumbaga sa game, di ba? Pag naglaro ka ng games, kapag sobrang predictable ng game, sobrang easy ng game, i-uninstall mo din sa phone mo kasi sobrang dali lang. O kaya naglaro ka ng Super Mario, tinapos mo yung buong game. After mo tapusin yung buong game, ano na ang gagawin mo sa CD na Super Mario? Or sa app mo na Super Mario, i-uninstall mo na kasi natapos mo na. Wala nang predictability, paulit-ulit na lang. And you need to keep that uncertainty para mapanatili siya. Kasi kung paulit-ulit ka, predictable yung vibe mo, easy to get ka, i-uninstall ka niya sa life niya nang ganun lang kadali. And then, another thing, low aversion principle. Mas malakas yung takot na mawalan yung desire kaysa makakuha. And that's the thing, doon niya nare-realize yung value mo kapag nawawala ka na. It's a simple cognitive dissonance na parang hindi ka na interesado, ego trigger, or that's it. Parang pride and longing conflict siya kapag ganun. So, bakit mo kailangan gawin ng mga bagay na to? At bakit kailangan mong tumigil kakahabol? Kasi that's the energy. Yung energy kasi nagfo-forward siya. Okay Kina-clarify ko to. Pa-forward ang energy. At habang nagfo-forward ang energy, kumbaga sa kotse, ang bilis niyang tumakbo.
bigla kang nag-stop, bigla kang huminto. Ang mangyayari nun, mababangga siya. Kasi hindi niya ini-expect na merong crush na mangyayari sa gitna dahil bigla kang hindi naging available. Doon mo iti-trigger yung psychology niya. Doon mo siya manipulate. And that's a really important thing. Okay? Kailangan maging magaling ka sa cold games kung tawagin natin. Cold games, ang ibig ko sabihin ng cold games, yung pagiging malamig. Hindi ka na reachable, hindi ka na available, hindi ka na makontrol. Something like that. You're a bit stubborn, misbehaving, or parang matigas na ang ulo mo na hindi ka na niya kaya. At kapag hindi ka na niya kaya, hindi ka na niya makontrol, dun magsisimula ang respeto. Dahil napakahalaga ng respeto. Kapag ang respeto, hindi mo na-trigger, hindi mo mababalik ang ex mo. Uulitin ko to, tandaan mo to ha. Kailangan mo tong ilagay sa libro mo, sa playbook mo. Kapag hindi mo na-trigger ang respeto, hindi siya babalik sa'yo. Always remember that. Keep that in your mind. And kapag magaling ka maglaro ng controlled games, ibig sabihin, alam mo na may boundary ka, meron kang sariling mundo, at higit sa lahat, hindi ka reactive. So, paano ko gagawin yan, coach? Paano ko gagawin yan? Number 1, stop over-explaining. Huwag ka na makipagdaldalan sa ex mo. Huwag ka na mag-explain tungkol sa sarili mo. Do not make any excuses. Anything like that. I-delay mo yung mga response mo strategically, natural, hindi robotic. Mag-rebuild ka ng personal momentum mo, fitness, social, career, wisdom, sarili mo. I-minimal mo yung mga reply mo. At huwag mong i-reopen heavy emotional conversations too early. Huwag mong buksan yung mga konversasyon na hindi naman dapat buksan. Huwag nang pag-usapan yung mga dapat huwag pag-usapan. Lumayo ka muna sa kanya. Huwag ka muna maging available. At kapag hindi ka naging available, dun mo matitrigger yung dapat mong i-trigger. Dun siya mag-i-start maghabol sa'yo. Coach, nagwo-work ba yan? Absolutely, nasa field ako. Currently, ako ang GOAT ng breakup coaching right now. I am the greatest of all time ng breakup coaching dito sa Pinas right now. So, yeah, definitely yes. But if you want to have a clear instruction, you can go to our Facebook page, Philippine Dating Coach, for private coaching. Thanks for watching.